sometime May, ito na yung start ng ano natin, operations natin sa Camp Abubakar. During that time, lahat yan, actually massive na tong deployment ng mga units natin, particularly armored divisions. Ang daming infantry divisions dito na involved. Ang ginawa natin, pati Marines, andito na rin dito. Ang pinaka-concept naman dito is yung right side ng Narciso Ramos sa ano to, sa Army. Sa left side naman, ito yung sa Marines. So I think siguro more or less mga 1 week din yung preparation natin before we eventually yung talagang mag-move out sa ano sa Camp Umar. But during that 1 week, very intense yung skirmishers engagement with the MILF. Yung katulad ng sinasabi ko dati, ito yung engagement dyan is yung the Tiba detachment. Yan yung first detachment ko yan, nung teniente ako, na ito yung major. After kasi ng Tiba, yan na yung stronghold ng mga MIL forces. So, yan na yung parang engagement o battleground, both Army and Marines. Para lang, kasi hindi talaga totally ma-penetrate yung highway ng Narciso Ramos from Tiba going to the Sarmiento, Camp Sarmiento na sinasabi. There is one company, SR, led by then Lieutenant Paler. Of course, ang ginawa nila dito para lang para ma-ease up yung movement ng 38 IB, 39 IB, tsaka 25 IB. Nagkaroon sila ng parang nag-feint attack sila dito sa kanan. Pero yun yung isa sa mga major strongholds nung MILF that time. So, yun yung parang dinefend ng MILF. Kasi pag nakuha yung right side na yan, tuloy-tuloy na yan. Parang magma-march off na lang yung tropa. Although mayroong malaki rin ang kinakaharap ng Marines sa left side during that time, pero mas malaki dito sa right side, which was encounter between MILF forces and the SR company led by then Lieutenant Paler. But yun nga, unfortunately, yung malaki ang casualty natin. Kaya medyo malungkot tayo noon. Isa na doon si Lieutenant Paler na ako mismo ang nakasaksi. Ako mismo ang masasabi ko ngang sa vehicle ko siya namatay dahil grabe yung blood loss niya noon. Pinasok namin, dinala namin siya sa safe area doon sa sa TCP ng brigade, which is nasa Escape Pendato, nasa Parang yon. Medyo malayo yon, 30 minutes pa yon. So lahat yon, kumbaga dati sa saddest day ng combat operations natin dahil halos one platoon ng SR company was casualty during that time. So malaking but ito yung hindi nanghinayang loob pa rin, hindi pa rin nanghinayang loob yung mga operating troops, but is pa rin talaga na although pinull out yung SR battalion doon, pinagpahinga lang muna, pero yung sige-sige pa rin yung combat operations natin. I'm not particularly, hindi ako kasama personally na, although yung company ko ang because I was scheduled for schooling that time. Kaya medyo pinull out na ako. Hindi na ako talaga, after ko pull out, after 2 days, 3 days, yun na yung seizure ng Camp Abubakar. Pero ang pinaka natin doon is yung 1 week na intense. Talaga makita mo talaga preparation ng combat ng artillery. Dito mo pa rin makikita ang although hindi natin to naipakita yung totally na armor, mechanized infantry operations, but yung armor
infantry operations na ipakita pa rin natin doon. And then, yung mga close air support, artillery support, yun yung naging malaking participation ng downfall ng Abu Bakar during that time. O especially, meron coming from the 4th ID and 6th ID talaga, nagsalubong talaga yon. At total planning, not only by the Army, but also by the Marines. So, ang laki ng naging ano rito, ng talagang combat planning dito talaga. Dito na test din yung combat planning ng ano natin, ng mga leadership natin. Of course, with the political intervention. And dahil ang in-expect na naman namin dito, i-hold na naman to, magkakaroon naman ng impasse between the MILF and government, pero hindi naman nangyari yon. So, yun. That led to the downfall of the Abu Bakar. Kasi at that time, ano ka na, no? You joined 1994, 1999, 5 years ka na puro gera-gera ka na, no? So, Gera-gera ka na, and you've seen the beginning mula sa Wato hanggang ito. Hindi mo tinapos na dahil kailangan mo mag-schooling, pero nasimulan mo itong... nasimulan ko. I was there yung 1 week. 1 week na... Talagang intense yan yung halos sa amin dumadaan yung pag nakita mong nagpaputok, marinig mong pumutok yung artillery sa somewhere 1 kilometer, 2 kilometers from your position. Pag sinabi mo, pum! Pag nakita mo, lagpas na. Gun target line. Yan naman yun. Yun yung gun target line kami. Yun yung gusto kong sabihin sa na talagang walang ibang dadaanan yung bala ng kanyon, ng artillery, kundi sa amin. So pag narinig na namin, lagpas safe na. Ka na. Safe na kami doon. Yun yung that is my first time na maging gun target line nung artillery. Nakakaba rin talaga. Ako, ang dami kong dinaanan na gano'n. Okay, safe. Yes, sir. Yun yung natin doon. Pero anong kwan mo nun? Anong fulfillment mo na nun? Sige nga. Balik muna tayo. Tribute muna tayo kay Jake. Kasi si Jake, the late Jake Paler, isa sa mga fighters din talaga ng Ranger Isa sa mga rin dyan Fighter talaga yan. Kahit sabi ko nga, from Raja Muda, I think, Omar, pero support, nasa lang siya. Hindi siya sa main airport, pero kasama rin siguro siya. Pero sa Raja Muda, nakasama ko yan. Kasi siya nun? Talagang tested na yan si late Jake. Sila ni na Sir Toto Naps. Pero, ikaw nun, makita mo, upper class mo, kasi ang tama niya ulo ulo, and then meron din sa bituka Anong feeling mo noon nung isakay siya sa... Nagsama kasi kayo sa barracks Nagsama kayo sa Anong feeling mo noon na up close and personal kasama ko si Sir Jake? Sir. Although hindi ko siya company mate during our OCS days, Officer Candidate School sa Tanay, pero nakikita ko siya mabait to. So, nung magkasama kami sa gera, medyo yung banding namin, doon na. Kasi dati, very strict. Kung titignan mo kasi siya, very strict. Pero doon sa combat area, sa battle zone, very kaya-kayanin ko na to. Pero yun nga, masakit bilang underclass na wala kang magawa. Na, kahit na gusto mong suportahan yung operating troops. Kasi hindi siya tankable Yung pinuntahan kasi nila, hindi siya tankable. Talagang vegetated, kahit na truck, hindi kayang i-penetrate yon. So talagang infantry troops yung operation talaga doon. Nung minomonitor ko yon, combat operation nila, hanggang sa ilabas siya. Ang instinct ko noon, dito man lang matulungan ko si Sir Jake. Hopefully may save siya. Although alam ko tulo ang tama noon, may very minimal na may save siya, pero yun yung ginawa ko na ginawa ko hindi lang as an underclass but also as a officer na tutulungan yung mga talagang combat casualty natin. So ako personally sa combat vehicle ko siya na sa Simba. And then ako personally, sumama mismo sa combat vehicle para to see to it na madala siya dun sa
sa rear area kung saan yung TCP, pero yun nga, unfortunately namatay din siya along the way. Namatay siya sa vehicle mo mismo. Oh, sir. Yun, sir. Yun yung medyo masakit sa akin. Kasi nga, wala Kasi akong ano magawa. yung sakit sa'yo? Wala sakit sa'yo? Ganun. Wala akong magawa eh. Kumbaga parang, although, hindi ko naman sinasabing, never pa ako nagkaroon ng casualty sa tropa ko, pero dito, first casualty ko na as a vehicle commander, parang ganun sir yung ano ko doon. Wala kang casualty? 5 years mo? Wala akong casualty. Tibay mo. Wala akong casualty doon. Malamig ka sa ano ah. Although, alam ko ma-encounter ako, pero yun nga. Mainit ka sa encounter pero malamig ka sa casualties. Oo, sir. May casualty, may mga motor man lang yan. Pero, may lang ganun, yan. pero yun sir, yung ano natin doon. Yun yung ano ko doon. At that time ba, i-compare mo nga, kasi doon din yung naiwan si na late Porosuelo, nagpaiwan. Yun talaga yung nawalop din yung Ranger eh. Na skeleton yung ano eh. Yung company. Oo. Na kasakasama mo, ilang taon mong kasakasama sa mga bagbagan dyan sa ano eh. Anong feeling mo naman nun na ramdam mo na ba yun na yung the big one talaga yun nun? Yun yung simula ng the big one dyan sa ano? Oo, alam ko na gano'n na talaga sir. Dahil ito na, inaatake na yung ano eh, kampo ng Abu Bakar eh. So lahat talaga to, yun ang monitor namin na talagang mag-hold the line din yung MILF forces during that time. Kaya inabangan na talaga to, inabangan na rin yung SR. Na kung titignan mo rin, although hindi ko talaga napasok yun, talagang running trenches yung napasok nila. So, kumbaga pinapasok lang sila and then doon sila na rear. So, yun yung sir yung sinasabi ko yung Tiba detachment. Hindi namin alam pala na hindi lang pala ordinaryong detachment yung nasarapan namin, which is running trenches na that is an irrigation canal na ginawa nilang running trenches. So, yun yung hindi rin namin alam noon na nagkaroon ng nagbibigay sa kanila ng operational advantage sa mga ano noon, sa mga MILF forces, pero wala man din sila magawa kundi hindi man indispensable yung mga location nila. So, although nagkaroon tayo ng incurred ng casualty, but eventually na ano rin yun, napasok din mga tropa. Pero nanghihinayang lang talaga ako dito sa ano noon. Hindi ko alam kung hindi ako particular kung 7SR company ba yun pero yung kay Sir Jake, pero yan yung kasama ko eh. Hindi ako familiar sa mga pangalan nila, pero yung mga mukha nila, yan yung from Wato to SR na kasi kasama ko diyan hanggang sa yan, yung first phase. Sabihin ko ng first phase ng combat operation sa Abu Bakar, yun. Hanggang first phase lang ako, hindi ko na natapos yung last phase na yan. So, looking back, kasi ito yung last major encounter mo before battalion commander ka na, which is matagal-tagal na panahon din, di ba? Difference of 15 years, di ba? Sir. Okay. So, looking back at your first 5 years as an armor officer, na with flying colors ka eh. I mean, major camps binira nyo, kuha. Mga major doctrines ngayon ng Army, tinespire mo. Ngayon, actually, kasama ka pa rin sa mga TWG ng mga armor because ikaw si the armor commander eh. Ano yung mga key lessons mo sa mundo ng armor na baon-baon mo nung umalis ka for schooling na dala-dala mo for the next 15 years and within those 15 years nagsama nga tayo sa isang opisina. Ano yung mga hindi mo kalimutan na mga ano ba? Mga personal lessons mo, professional lessons mo. Yung first 5 years mo na talagang masabi mong sobrang intense kasi yung panahon na yun eh. Oo, sir. Sa akin, sir, masabi ko diyan, unang-una nakinig muna ako sa sundalo ko eh. Kumbaga, sa kanila yung although sa akin yung decision, pero kinukuhanan ko muna sila ng inputs before I finally decide. Yun yung natin dito eh. As a leader naman, gano'n naman tayo. And then, of course, yung maganda rin dito yung communication mo with other units. Although, ikaw yung titignan, they're relying so much on you, pero makikinig ka pa rin. Ibigay mo yung input mo sa battalion commander o sa company commander na kasama mo,
Then exchange o kaya war gaming. Yun yung importante doon sa ano natin. Bakit magandang operation sa Umar, Raja Muda, and Malmar? Because of the war gaming between yung mga commanders ng kasama. I think yun yung mga ano doon. Kapag ganun kasi doon madidevelop yung camaraderie rin seamless execution nung nung combat operations. So I think yun yung ano natin, yun yung baon-baon ko up to now dito sa school sa candidate soldier, school for candidate soldier, yung pa rin naman yung ano ko na hindi ko pa rin winawala o I'm not disregarding yung inputs ng mga tropa to improve certain task or mission or operational task na binibigay sa akin. I know you very well kasi very low profile ka and then you listen talaga to people and then yung nga pero talking to you now parang hindi ko in-imagine na ikaw pala yung icon ng mga armor kasi pagbalik mo in 2015 sir, Battle of Tika Barangay Tika naman that was 2017. 2017 pala, sorry. 2017. 2017. Battalion commander ka na noon. Battalion commander. And then, dito mo pinanalunan ang Distinguished OCS Alumni Award. Oo, sir. Yan. Ipakita lang natin yung na si Colonel Limet kasi soon to be General Limet. Nako, sir. Ano talaga yan? One of the pride ng OCS Alumni Association. Being a warrior, talaga na masabi mong warrior na warrior ng armor. So, Warley, batalyon commander ka, bumalik ka, giyera na naman. Ano ba yung giyera mo na yon? Ito na naman, sir. Batalyon, after so much assignment natin dito naman sa GHQ and HPA and other units, I was lucky enough then, fortunate na maging battalion commander ako ng dati kong batalyon, the 2nd Mechanized Infantry Battalion. One of the fighting guest unit ng armor division. So, 2 years, another 2 years, binalikan ko ulit yung Maguindanao, but dito naman specific na ako sa SPMS box na sinasabi natin, wherein ito naman yung stronghold naman to ng mga BIFF, Bangsamoro Freedom Fighters. So, with that 2 years, from 2015 to 2017 until yung siguro mga 1 month before my turnover, ano pa rin yan, talagang nakipaggera pa rin tayo sa mga BIFF, and but also led to the neutralization ng mga BIFF personalities. So one of the battles o encounters ng unit ko during that time is the sinasabi nating Battle of Barangay T. Ito yung Barangay T noon, ito yung way back 2017 or 2018, itong Barangay T is one of the stronghold ng MILF. So, ito yung pinapaklear sa akin ni General Gislani noon, ni Colonel Gislani. Sabi niya sa akin, Lim, ano mo nga yan, Barangay T na yan, at andyan dyan si Commander Franco. Sir, sino si Commander Franco? Yan yung number 1 commander dito sa area natin. Area namin is Dato Piang hanggang sa Crossing Salvo. So, yan yun. Pero, siguro na-encounter ko rin yung si Commander Franco, but pagdating ko doon, pagbalik ko doon, siya na yung mayor ng naging mayor na siya ng isang municipality doon. And then, that is part of the negotiation. So, balik tayo sa Barangay T. Itong Barangay T kasi na to, ito yung dadaanan ng flagship project ng government. Parang irrigation. Kapag nalagyan to ng parang dam or something na
irrigation, yung dalaanan is magkakaroon ng magandang supply o magandang daanan yung mga constituents o yung mga tao living in Dato Salibo going to other municipalities ng Maguindanao. So, pero habang kino-construct itong flagship project na ito, there should be a security forces to secure itong mga trabahante, itong mga construction firm. So siguro fast forward tayo mga 2 to 3 kilometers natambakan na ito na nanggulo na itong mga BIFF kasi kapag naituloy itong flagship project, yung stronghold nila sa Barangay T, wala na yan, mawawala yan. So, kung baga madali ng pasukin ng tropa. So, as a commander ng 2nd Mechanized Battalion noon, I was tasked to secure that and to engage kung sino man yung mga MILF forces, BIF forces diyan na nagkakampo. So we had a major engagement and then syempre hindi ko na kaya yung armor operations kasi hindi na pwede sa marshland diyan eh. So paano mo ba yung terrain, Warley? Ano ba yung terrain ng Barangay T? Ang terrain ng Barangay T, sir, is generally flat yan. Tapos marshland, puro tubig yan. So ang ginawa lang namin diyan para makapasok ang tangke, yung irrigation ng ginagawa kasi nakatabo niyan more or less nasa 4 meters yan eh. So yun yung ano natin, yun yung hanggang sa nakapasok tayo sa Barangay T. Pero yun na nga. Pero to clear that, ang mission ko lang is i-deploy lang armor and then pumasok na sila ang 6 offers noon under General Sobejana, sila na nag-take charge doon. So although marami ng tropa doon, there is major engagement pa rin yun. So sa first phase pa rin ng operation ng Barangay T, batalyon ko pa rin yung napasabak doon. Although may mga although ang casualty ang binigay kasi sa akin noon is there is a composite yan ng 7 IB, I think 40 IB, mga battalions, company o platoons ng mga different units ng 6ID. So yun yung ginawa kong ano doon. Pero since hindi na siya matatawag na pang-armor operations, so pumasok na yung 6 offers doon. So 6 offers, pumasok na rin yung 57 IB and 33rd IB. So pero kahit ando doon pa rin yung presence namin to provide armor support and base of fire kasi gabi-gabi rin sila, hinaharas din sila eh. So, kailangan, kasi paki-explain nga ang ibig sabihin ng base of fire. Kasi sa Marawi, nagamit kayo as base of fire, support by fire. Sa ganyan na terrain, gaano siya ka-importante? Importante yun dahil ito nga yung magbibigay ng leverage sa operating troops. Kapag nag-identify namin possible location, base of fire kami, ito yun, yung movement ng mga infantry troops is maiis yan hanggang eventually makonquer nila yung mga locations. Ang problema lang during that time is yung IED emplacement. So yung number 1 na kaya hindi rin madali yung Battle of T dahil nga sa mga series ng mga emplacement nilang IEDs which nagkaroon doon medyo nagkaroon tayo ng casualty na dahil doon sa mga IED ng kalaban. Kasi nung unang panahon, Rajamuda, Malmar, wala pa masyadong IED, di ba? Yun yung ano. Oo, sir. Dito kasi, in-expect na nila na anytime. Kaya ito rin yung pang-delay nila ng movement. And then, siguro, na rin nila ng casualty nila. Pang-casualty for the government. So, yun yung doon. But eventually, pa rin natin yun, na-clear pa rin natin yung Barangay T.
Although hindi natuloy yun eh. Doon lang ako na hindi rin natuloy yung flagship project na yon that will provide enough yung progress siguro sa area kapag natuloy yung project na yun. Looking back towards the end nitong interview mo, armor officer ka through and within the armor community, legend ka eh. Legend yung status mo because dinaanan mo yung major, di ba? Ano ang masabi mo sa mga bata na nag-aspire din, mga kadete, officer katulad mo noon na gusto ko mag-volunteer, mag-armor. Anong ma-advise mo sa kanila na why you should join the armor community? I think, yun nga, armor, ang sa akin lang naman to, ano ko lang naman sa inyo is yung, kung ano yung kapag nag-schooling kayo, wag niyong take for granted lang yan. Yung, ito ano to, may ano lang naman to. Pero, kasi later on, magkakaroon kayo ng chance na i-apply yan sa operational environment natin, sa battlefield. So, kung nasa schooling kayo, you have to, i-ano nyo lang yung learning. Kasi that will eventually save your life. Save not only your life, but also the lives of your personnel. So, yun yung natin. Why armor? Kasi dito yung hindi lang talaga ngayon ng kita naman natin, although armor tayo, pero mechanized infantry operations ang natin dito. Yun na yung trend worldwide. Kung titignan mo naman lahat ng mga major engagement ng mga ibang countries, wars countries, wala namang infantry talaga na pero ikino-convert na nila yan sa mechanized infantry operations o unit na talagang I think yun yung natin, yun yung parang papapuntahan na yun yung magiging not only dito sa ISO pero sa territorial gamit na gamit yan. And of course, although aged na yung mga vehicles natin, but with the modernization program ng AFP, marami ng mga assets, armor assets that are at par with other neighboring countries. So I think it is the best time pa rin o best unit pa rin to join sa Philippine Army. Sa mga kabataan na yung normal na kabataang Pilipino, and then of course sa citizens, of course, kasi concern natin ngayon yung territorial defense, to in check, ganyan. Pwede bang i-address mo ngayon yung final mo na ano masabi mo bilang isang tried and true, battle-tested, one of the most decorated armor officers na ano yung tamang attitude natin to face yung ganitong threat ng external, actually, real aggression na yung ginagawa sa atin. Right now, although right now I'm a commander of commandant of the School for Candidate Soldier, and most of these students of mine today, yung parang mag-apply to join the army. Pero sinasabi ko nga, you have so many different reasons. Kung 1,700 kayo, there is also 1,700 reasons why you join the army. Siguro most of that is for financial reasons. But later on, sabi ko nga, ang dapat manaig pa rin dito, although part na kayo ng army, is yung patriotism ninyo towards this country. So, regardless kung ano yung reason nyo, but right now, dapat ang pag-iisip natin is being a patriotic, siguro natin how to contribute dito sa sinasabi nating territorial defense. Just also with the civilian guys. Although, di rin siguro kayo nag-ano ng ROTC, but I think being a Filipino, that would be, yan yung major contribution nyo dito sa country natin, being a patriotic. Yung sense of patriotism, yun lang naman yung hinihingi natin na dito sa mga kabataan natin na so much, may mga gadget na tayo, but pag once mag-isip din tayo how to support our troops, how to be part of these patriotic endeavors towards our country.